Tapos sa lahat, ako po, tapos ko lang po yung blessing na binigay ni Jesus Christ sa akin, sa aking pamilya. Dahil noong una, bumili po ako ng yung tinatawag na bao-bao dito sa amin, dulog. Tapos pala ko talaga lagyan ng mga sticker na mga mensahe ni Jesus Christ na pinabot ni Kuya Nars. Tapos dumating ang 3 taon na higit na natapos ko isang bayaran. Tapos kahit saan na rin siya pumunta. Pero nandun yung kalay ang Kuya Nars, yung mensahe niya, please don't say my words, ganyan ganon. Hanggat dumating sa punto na kami ni Mrs. nagpaplano kami na mag-extend sa bahay namin, mag-renovate kasi sobrang late. Tapos pag may mga sita kami, hindi talaga magkasya. Tapos gusto namin bilhin na mga gamit, hindi kami makabili dahil nga maliit. Hindi ko po nakakala na matutupad yon dahil sa tingin ko parang sa income ko parang hindi ko talaga kaya. So bigla na lang na huhulihin na yung bao-bao na yun, huhulihin na doon sa National Highway. So wala talaga siya income. So medyo yung kulong medyo manipis na rin. Marami na rin dapat palitan. Ang problema, wala na nga income yung dulog. So napag-isipan namin ni Mrs. na pagbili lang namin. Tapos ang inaalala ko yung mga sticker na nakalagay doon, yung the words of God, second coming, please don't sell my words. Ako ba na sayang naman kasi nakatulong rin ba sa pagpaabot ng mensahe kasi kahit saan pumunta mababasa nila. So hanggat sa nag-pray ako kay Jesus Christ na yun nga, sinabi ko sa kanya, hindi na siya pwede magsayo sa National Highway, wala na income. Tapos nag-usap kami ni Mrs. na pagbili na lang natin to. Hanggat na pinapost namin sa Facebook, hanggat may tingnan na bibili. Nung sinakyan ko yung bao-bao na yun, papunta sa trabaho ko, pauwi na, naisip ko ba na miss ko siya. Tapos hanggat yun na sabi na Mrs. sige, para rin makita din natin yung yung pera na binili sa kanya, na natin sa plano natin yun. Dahil yung plano namin sa bahay, parang hanggang na lang. Dahil parang sa isip ko parang hindi talaga kaya. Hindi ko inakala na mag-expand lang kami ng kunti hanggang sa lumaki po yung medyo nadagdagan namin ng 2 kwarto, mga laking kwarto, gano'n. Hanggang sa natapos yung bahay namin. Siguro mga 1 buwan pa yun, hindi ako nakamove on ba. Sabi ko, sa bahay na ganito, sabi ko, hindi ko man ba. Parang naisip ko na kung walang guidance ni Jesus Christ, ang lahat ng mga plano ko po sa buhay ay hindi ko po ito matutupad. Dahil nung nagtrabaho lang sa bahay namin, naisip ko ba na kaya ko pala. Parang walang kahirap-hirap ba na ganun lang ang pera namin. Tapos parang may mga biyaya na dumating ba na nakatulong bitaw sa mga hiningi namin kay Jesus Christ na sana maano yung bahay namin maayos. Yun nga, itinuturing ko po na isa pong blessing na mula kay Jesus Christ po ang nangyari po sa mga plano namin ni Mrs. sa bahay namin. Kaya marami pa mga blessings na binigay si Jesus Christ. Kung walang guidance ni Jesus Christ po talaga sa buhay ng tao, wala talaga mangyayari sa mga plano. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Kuya Nars, Miski at sa lahat po na nakasama dito sa Zoom. Nung April 15 po
April 15 po, nagpagamot po yung anak ko dahil ano po, init po siya ba yung parang paso-paso po. Tapos, nobserbahan ko po siya kasi mag-isang linggo na po yung init niya. Hindi pa rin nawawala kaya anuhan na po ako na mag-chat kay Sir Narciso po. Nag-chat po ako sa kanya na ipagamot ko po yung anak ko dahil nga mainit po siya, mag-isang linggo na. Pero yung init niya po sa gabi lang, sa umaga wala naman. Kaya sabi ni Sir, sabi niya na ipahilot ko daw, baka may siya, pilay, yung sa lamig. Kaya yun nga po, kinabukasan, pinahilot ko po yung anak ko. Tapos after po nun, nobserbahan ko po kung mainit na naman siya sa gabi. Hindi naman po siya masyado na mainit dahil nahilot na po siya. Tapos hanggang sa mag-3 araw, wala na po siyang hindi na po mainit yung anak ko. Siguro nga sabi nga ni Sir na yun nga, pilay, lang yung ng anak ko po. Kaya, pero pinainom ko pa rin po ng lemon yung anak ko ng sa isang araw, 3 beses po. Kasi sabi ni Sir, painumin ng calamansi. Kaya pinainom ko rin po. Kaya maraming salamat, Sir Narciso, lalo kay Jesus Christ na nagamot sa anak ko. Yun lang po. Salamat, ma'am. Thank you. Just start. Ano po, bago ko po makilala si Kuya Narciso, sobrang dami kong problema nung sobra yung problema sa papel ko dito sa UAE, problema sa puso, sa nabigo, problema sa pamilya, sunod-sunod yung naging problema ko bago ko nakilala si Kuya Narciso. Tapos nakilala ko si Kuya Narciso 2018, parang hindi ko na matandaan kung August. Tapos nakilala ko siya sa pamamagitan ng kaibigan ko sa Facebook. Sabi niya, "Be, ito, tingnan mo. Meron akong kakilala na pangalan Narciso Lalo, i-search mo sa Facebook." Sinearch ko siya, si Kuya Narciso. Tapos nakita ko yung mga video niya, nagsimula akong makinig sa mga video niya, sa mga live video. Sabi ko sa sarili ko na, wow, totoo lahat ng sinasabi niya. Tapos nagsimula din ako mag-share sa lahat ng mga kasi pinaniniwalaan ko naman nung nakita ko yun, nagsimula ako mag-share. Tapos hindi ko na matandaan kung ilang buwan bago niya ako kasi nag-chat ako kay Kuya na baka po pwede magpagamot kasi sa sobrang dami kong problema, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Tapos nag-chat, nung tumawag si Kuya Nars kasi yung hindi mag-connect sa number ko. Tapos noon, tinawagan niya ako. Tapos sabi niya, anong problema mo? Sabi niya sa akin, anong problema mo? Tapos sinabi ko yung problema ko, ganito na may problema ako sa nabigo. Tapos sabi niya sa akin, kaya mo yan, lang yan, ganito, pag-ibig lang yan, ganito, ganyan. Hindi ko na matandaan yung ibang sinabi niya eh. Tapos unti-unti nagkatigyawat ako noon, hindi ko pa nakikilala si Kuya Nars. Yung ginamot niya sa akin is yung tigyawat ko. Sobrang dami kong tigyawat nun sa mukha. Sabi ni Kuya Nars noon, uminom ka ng lemon, hanggang sa mawala yan, gagaling ka ayon sa paniniwala mo. Tapos unti-unti nawawala yung tigyawat ko hanggang sa naging okay din yung papel ko. Naranasan ko pa na minsan nag-a-apply na ako ng trabaho. May mga amo na nagtatrabaho ako sa kanila, hindi ako pinapasahod. Yan, sinasabi ko din yung kay Kuya Narciso. Umiiyak ako sa kanya kasi nahihirapan ako. Trabaho ko ng trabaho, hindi ako pinapasahod. Tapos mukha ko, sobrang daming tigyawat. Tapos lagi akong umiiyak noon, lagi akong malungkot. Tapos sabi ni Kuya Nars, yun ka ng lemon. Tapos unti-unti na siyang gumagaling.
paunti-unti. Tapos siguro after 8 months, konting-konti na lang siya. Tapos, maraming himalang ginawaan siya sa akin. Tulad ng minsan sumasakit niya yung tiyan ko, nakita sa x-ray na may gallbladder stone ako. Sabi ni Kuya Nurse, may chat ako minsan sa kanya, Kuya, masakit ang tiyan ko. Tapos sabi niya, inom ka ng lemon 3 beses sa isang araw. Ginamot din ni Kuya Nurse din ang aking anak, nanay ko, yung 2 kong anak. Yung lalo na yung bunso ko, lagi dati siyang na-hospital dahil lagi nasakit ang tiyan. Tapos yung panganay ko naman, nasakit ang ulo. Tapos yung nanay ko, ginamot din niya na laging nasakit ang balikat. Kasi hindi na niya maitaas yung kamay niya. Sobrang daming himalang ginawa nila sa akin. Hindi lang sa akin at sa nanay ko, sa pamilya ko. Tapos nitong mga, hindi ko na, may April yata, hindi ko sure kung anong ban, itong taon na to April, yung mga kasama ko dito sa bahay na inuupahan ko, may nagpositibong 4 sa COVID. Tapos, yung kasama ko dito sa kwarto, nagpositibo. Tapos, na-quarantine din ako. Just na kami pareho. Positive siya, negative ako. Tapos, kailangan ko i-quarantine. Noong time na yun, bago ko malaman na negative ako, iyak na ako ng iyak sa sobrang takot ko. Kasi, natatakot ako na baka mag-positibo ako kasi mawawalan ako ng trabaho. Tapos, ayun na nga, nung pinabukasan, nag-negative ako. Nung may dumating na message na galing sa SEHA na negative ako, sobrang iyak ako ng iyak nung sa sobrang tuwa ko. Sobrang pasalamat ko sa Diyos dahil nag-negative ako. Nawalan man ako ng trabaho, okay lang kasi nag-negative naman ako. Yung sobrang akong umiyak na sobrang saya. Sobrang nagpapasalamat ako kay Kuya Narciso na sa sobrang daming himala ng Diyos na ginawa sa akin, sa pamilya ko. Walang hanggang pasasalamat kasi nung mga time na yun, nung sobrang dami kong problema, hindi ko na alam kung anong gagawin ko talaga sa sarili ko. Nung umiiyak ako araw, gabi, minsan tulala ako. Umiiyak ako sa sobrang dami kong problema nun. Kapag naaalala ko, minsan naiiyak ako. Minsan yung pakiramdam na trabaho ka ng trabaho pero hindi ka pinapasahuran ng amo mo. May problema ka na nga. Tapos mararanasan mo pa yung lahat yung sinabi ko kay Kuya Narciso at ginabayan niya ako. Kaya nagpapasalamat ako ng sobra at sa paggagamot niya sa mga anak ko at sa nanay ko. Itong huling-huli, nagkasakit ang nanay ko, nadapa siya, na out of balance siya habang nagsasampay. Ginamot niya rin ang nanay ko kasi nagkaroon siya ng buko dito sa may bandang noo, tsaka gasgas dito, at tsaka yung anak ko inuubo, sinisipon. Kaya sobra pong salamat ko sa inyo, Jesus Christ at Kuya Nars, sa sobrang daming ginawa lang sa akin na hindi ko aakalain na malalampasan ko lahat yun. Sa tulong niyo, Kuya at Jesus Christ. Maraming salamat. Maraming salamat, Ella. Ilan, purihin ng Diyos. God bless Magandang you. umaga po sa lahat. I-share ko lang po yung magandang nangyari sa aming buhay mula nung kilala ko si Pionars. Bali yung pangalan niya, nakita ko lang sa Facebook page ng Duterte supporters. May nag-post doon na sabi na i-try ko daw i-view yung Narciso lalo na yung na FB page kasi nagpapagaling daw. Tapos
late po siya mag-speech. Tapos, sabi ko, Kuya Nars, nag-message lang ako sa messenger, sabi ko, Kuya Nars, ipagamot ko sana itong anak ko kasi late po siya sa sa speaking na ng kahit pambata lang. Tapos noon, kalaunan, after mga 2 weeks ata yun, nakapagsalita siya, hindi naman straight, pero may improvement na, hindi kagaya noon na magsalita siya straight na sentence, pero hindi kagaya sa salita ng bata o tao na yung mga pambata lang na salita. Tapos, yung itong pangalawang anak ko, siya, may lagnat. Sabi ko, Kuya Nars, nag-message ako sa kanya, tapos sabi niya, anong nangyari? Sabi niya, kasi wala pa kaming langis noon, hindi pa ako nakagawa. Tapos sabi niya, gagaling siya, ayon sa paniniwala mo. Tapos, nakalimutan ko kung ano ba yung, basta ginamot ni Tatay Nars lang yun, nang wala pa kasi, wala pa siyang sinabi na, sabi niya, ganang pakita mo sa akin yung bata, yun, pinakita ko. Pinainom ko ng tambal, tapos, kinaumagahan, naging okay na siya. Tapos, ito namang unang anak ko, yung ADHD, nagdudugo yung ari niya, namamaga. Ewan ko kung nakagat ba yun ng langgam, kasi kung nakagat ng langgam, dapat makati, pero hindi masakit pag nahawakan, nagdudugo. Sabi ko, wag kang mag-alala, pagalingin kaya ng Panginoon at Tatay Nars, bahala dyan. Kuha ako ng malunggay, tapos ilagay ko sa ari niya na nagdugo. Tapos, ilang minutes lang ata yun, biglang nawala yung dugo. Tapos, yung pamamaga, dahan-dahan nawala. Sabi ko, tingnan mo nga, yung ginawa ng Panginoon, talagang nag-iisa lang talaga si Tatay Nars. Tapos, nung last year, na-admit ako, biglang sumakit yung tagiliran ko, hindi ko alam kung bakit. Doon ako sa, nagpa-check up ako sa doktor. Sabi niya, hindi naman daw kidney. Kasi walang ibang sakit kundi dito lang sa, may ribs. Nakatago yung sakit. Ibang sakit na naramdaman ko. Tapos, hindi ko naman agad na contact si Kuya Nars kasi busy siya. Alam naman natin na marami siyang ginagawa. Tapos, yun, pag-contact niya sa akin, pag-contact niya, andun ako sa ospital, sabi ko, Tatay Nars, ako yan Nars, masakit yung tagiliran ko, yung sa ano bang nangyari na, baka, ba yung, sabi ko, na naman ako, nagpa-check up, please, nagpa-check up naman ako, sabi ng doktor, wala naman silang makitang tapos noon ako, sabi nila magpa-x-ray ako, tapos magpa-ultrasound, bang tawag doon, para makita kung anong meron sa tiyan ko o saan ba yun makikita nila. Tapos wala naman. Tapos nung nasa hospital ako, sabi ni Kuya Nars, inom ka lang ng kalamansi, 3 kalamansi. Tapos nun, pag inom ko, isang inuman lang, nawala yung sakit. Tapos, yung yung panlasa ko, hindi pa naman nabalik kasi nagsusuka na kasi ako. Yan ang weakness ko kasi. Pag nagsusuka ako, wala na. Magsusuka na lang lagi. Pag hindi na-admit, hindi maagapan. Kaya yun, sabi ko, Kuya Nars, may kasi ako, may hyper. Kasi yung kalamansi, ang asim kasi. Tapos sabi niya, ay wala yan. Iinom mo lang yan. Kahit yan, mawawala yan. Sabi ko, sige Kuya Nars,
pagkadating ng ano ko, ng bayaw ko, magdadala yun ng ano, kalamansi, iinom magad ako. Yun, pagkatapos ng sabi ng doktor, sabi, lasa ko, wala pang pikit kasi nainuman ko na ng ano, kalamansi, kahit isang beses lang, nawala agad. Tapos yun, sabi niya, wag kang mag-alala, pa-deliver tayo ng Jollibee. Sabi ko, oo nga no, para mabalik lang yung panlasa ko, makakain na ako ulit. Kaya yun, katapos nun, uminom ako ng Royal na sobrang na malamig. Kaya yun, bumalik. Sabi ko, Kuya Nars, bumalik kasi ano, tapos inom na lang po ako ulit. Pag inom ko, yun, nawala na, hindi na ako uminom ng ano, ng soda o ano pang tubig na lang. Tapos yun. Tapos noon ito nga yung nangyari. Yung blessings na nangyari sa amin ngayon, yung asawa ko sana papauwi na kasi nasa barko siya. Tapos yung ano nila, yung kontrata is 6 months lang. Tapos ano, sabi niya, pag umuwi na sana siya ngayong anong Marso, kaya lang sabi niya ayoko pang umuwi. Nag-file siya ng ano ng extension kasi dalawa kasing binabayaran namin ng buwan-buwan na mahal. Yung malalaki kasi yung bahay namin hindi pa na ano na-assume. Tapos may binabayaran kami na lupa doon para doon kami tumira na. Alis na kami dito sa ano subdivision. Tapos yun, sabi niya, tapos may ano pa, magtatapos pa yung mga anak naming maliliit sa ano sa school year na yun. Ngayon, nung Mayo, sabi ko yung paaralan, magbabayad pa tayo. Ngayong min siya patay, ayoko pang umuwi kasi ang pambabayad ng ano, wala akong pera pag uwi ako. Nag-file siya ng ano extension at yun, na-approve naman. Tapos, ngayong pangalawa, sabi niya, gusto ko pang mag-extend pero yung nag-file ulit siya ng extension, wala pa daw balita. Sabi ko, ay wag kang mag-alala dyan. Alam ng Panginoon kung anong nasa isip natin, gaya ng sabi ni Tatay Nars. Kaya, paubaya mo yun sa Panginoon, alam ng Panginoon yan. Sabi niya, oo nga naman, si God na bahala. Hindi ko alam ng Panginoon, si God na bahala dyan, huwag kang mag-alala. Kaya yun, ewan ko, talagang ang Panginoon nandyan lagi. Yun, naka-extend siya. Marso, April, Mayo, naka-extend siya. Tapos, ngayong Mayo, end of, 24 ata, yun, papauwiin na siya. Tapos sabi niya, uwi na daw sila, doon sila sa Cape Town kasi yung biyahe nila ngayon, Bangladesh, Cape Town, then US. Tapos sabi niya, pauwi na daw sila ngayon. Sabi ko, ay sige lang, okay lang yan. Maawa naman tayo sa sampa, hindi sila baka nangangailangan din naman yan ng pera. Sabi niya, oo nga naman, pero sige lang, si God bahala dyan, huwag kang mag-alala. Sabi nga ni Kuya Nars, alam ng Panginoon kung anong nasa isip natin. Kaya yun, bigla siya nagsabi na, asawa ko, kanang ewan ko lang, basta si God talagang, may good news ako, yung hindi pa daw siya makababa ngayon sa Cape Town, kasi ayaw kasi niyang bababa sa Cape Town, kasi yung alon, ang laki daw ng alon dyan, baka maano sila, ayaw pa niyang umuwi. Gusto niya sa US na lang daw. Yung relibo niyang nagka-COVID. Kaya sabi niya, hindi pa talaga ako pababain na may good news daw siya. Nagka-COVID yung relibo niya. Kaya sabi niya, yung mga kasamahan niyang nag-ingay, gusto na kasing umuwi, sila na lang daw ang pababain. Siya, doon daw sa US siya pababain, sabi niya. Kasi nagka-COVID yung relibo niya. Sabi ko, tingnan mo nga, anong nangyari? Grabe talaga ang Panginoon. Kaya, ako ay nagpapasalamat talaga. Ang nanghinayang lang talaga kung bakit. Ang tagal kong nakilala si Kuya Nars. Andiyan na lahat ang kaligtasan ng tao. Kaya,
Maraming salamat, Lord God, at Kuya Nar, sa lahat-lahat na nangyari sa buhay namin. Nang taga-subaybay na kami sa inyo. Hindi na kami sobrang nahirapan sa buhay. Noon kasi, pag umutang kami, hindi kami makabangon agad. Pag uwi niya, andyan pa rin yung utang. Pero ngayon, kautangan kami ng konting halaga, makabangon kami agad. Kaya maraming salamat, Lord God, at Kuya Nar, sa lahat-lahat. Yun lang po. Salamat. God bless. Purihin ng Diyos. Salamat, Lord God. Salamat po. Okay. Good morning. Thank you. Oh, Franklin, kanina ka pa. Okay. Miss Okay. Kay, Yes. ay, good morning. Bago ako malubat, magpakilala muna ako. Oh, sige. Hello. Yeah. Go ahead. Ako si Elmer Bonani from Andalis, Inita, Misamis Oriental, pero ngayon dito ako sa Bohol, nakatira. Brother Nars, salamat lahat sa mga himala nga dumating sa buhay ko. Hindi ko na lang ito papahabain pa kasi nalubat na ako. So, ito lang, salamat sa blessing. Mayroong malakas na ulan ngayon dito. Himala ito kasi kanina sobrang init. So yun lang po kasi marami pang magsasalita. Miss Kay, salamat sa lahat. Thank you. At least ako nakahabol ako kasi hindi ako nakakatulog gabi dahil sa kape. Alas 5 na sa umaga ako nakakatulog. Kalimutan ko yung cellphone ko sa pagtan. All right. So, yun lang po. Salamat, Elmer. God bless. And Sa lahat sa iyo. purihin ng Diyos. Po. God bless and purihin ng Diyos. Salamat, Brother Nars. Salamat sa lahat sa suporta mo. Kahit sa likod ng pandemic. Salamat sa lahat. Who's next? We only have 8 minutes left, but then we still have time. You know, we can always log in every now and then if you want to share. Who's next? Wala siya tingog man. Wala sila signal kung tingali. Sheila, would you like to? Yes, ma'am. Ako na po. Yeah. You can... Good morning, everyone. I'm Sheila Bisa Abedra from Cagayan, Misamis Oriental. I'm the eldest Mr. Jasmine Bisa Abedra. So, nakita nga bakit akong Tagalog na, di pa sa Bisaya. So, last 2000, I was diagnosed na meron akong goiter. And then, so, kato siya, na ay nakita nga mura siya, kamais kad ako, and then, it was a toxic goiter. Hello? Am I loud and clear? Yes, very loud. Okay, continue. Yes. Thank you. So, ayaw, tan. So, ayun, 2000, then, luckily last 2019, I got pregnant. Then, itong doktor nga, akong OB, yun daw siya nga, magpa-consulta ko sa katong para specialist sa night goiter. And then, ang nahitabo, so mo to siya, nagpa-consulta ko. So, to the test na ko, mahal ka ayo, mahal ka ayo, wala kayo na-convince sa doktor, and then, magagara kung gipangwartahan. So, ang pinaka-last na yun ng check-up is that na-amaze siya kay ano daw nga normal ang tanan. So, sa ako ang thinking, o sa ako ang kasing-kasing nga, nakaingon dyan ko nga, tungod na ka Sir Nars, kinaayo ko. So, mao to, nakaingon ang
doktor nga isa pod nga motuo pod ta nga atay mga faith. So wala na lang yung i-expound, murag nakasabot pod siguro to siya nga naayod kay pagtuo sa Ginoo, and then through pod kay Sir Nars nawala ang akong goiter, and then mao to karon kung nakita ninyo akong anak nga saba kaayo, luckily I had my normal delivery sa akong son. So karon iyang edad is 1 year and 6 months na. So Sir Nars, daghan kaayong salamat sir sa imong mga tabang, and dili lang pud kay ako, sa akong pamilya, sa akong mama, sa akong suon. Sir Nars, thank you kay kabalo jud ka sir nga tanan sa imo mi mudagan sir kung may mga problema, may mga sakit-sakit. Then sa ako pong anak sir, atong I think that was January or February nga naghilantan siya nga tanawag yapon mi sa imuha nga during that time si nanay naghawid nga na-feel good niya sir nga ang tingog sir grabe pag-aga. So again, daghang salamat kayo Sir Nars sa imong mga tabang and through kay Jesus Christ. Thank you gid kaayo sir. Mauna na siya, and God bless us all. Salamat. God bless sa iyo lahat. Pamiske. Itan saba kayo. Tatay Nars, good morning. Morning din sa inyo. Salamat Sir Nars, tatay. Salamat. Kami sa Miss K, Okay, sige. mga followers ni Kinursis. So, ikwento ko talaga kung saan nagsimula yung nakikilala ko si Kinursis. So, yung pamangkin namin doon sa Cagayan de Oro City is 50 na yun, 6 months yan niya. Tapos pabalik-balik siya sa hospital ng brother ko. Tapos mga 6 months yata yun, 6 months yung bata na confine na talaga sa ICU. Tapos sabi ng doktor niya, marami siyang aparatos. Tapos sabi ng doktor niya, na dalhin daw sa Cebu or sa Davao kasi hindi kakayanin ng mga equipments or aparatos or mga gamot doon sa Cagayan de Oro City. Tapos tinawagan ng brother ko si Uncle Narciso. Tapos sabi ni Narciso na nga ilapit daw din yung cellphone niya sa tainga ng pamangkin ko. Tapos ayun, hindi namin alam kung ano sinasabi ni Narciso sa tainga ng pamangkin ko. Tapos ayun, bigla na siyang gumaling. Tapos pagdating ng doktor, hindi na siya dinadala sa Cebu or sa Davao. Tinanggalan na siya ng mga aparatos kasi okay na siya talaga. Sabi ng doktor, miracle talaga. Himala talaga yung nangyari sa pamangkin ko. Tapos yun, dun ko nakikilala talaga si Narciso. Tapos yung anak ko, si Prince, tapos si Kinchi, ako, yung Mrs. ko, doon na kami lumalapit si Narciso, hindi na kami lumalapit sa store. Si Prince, pag nagkasakit, yung mga kwento ko sa inyo, last May 5, 6, 7, nag-alala na ako kay Prince kasi 3 beses na siyang pabalik-balik yung fever niya. Tapos sabi ng doktor sabi ng mga ka-office mate ko na dalhin ko daw sa hospital kasi hinahin na si Prince kasi sumusuka siya, tapos balik-balik yung fever niya. Tapos sabi ng mga sabi ng misis ko, sabi ko, naku anak yun ang gas ng hospital ngayon, pagdali natin sa Prince Hospital kasi alam niyo na pa tayo ng swab test kasi mabubanta na yung swab test rin yung gastos. Tapos ayun, sinsikap ko talaga makontak si Narciso noong May 7, tapos contact na siya mga May 8 na. So sabi ni Narciso, sabi ko sa Narciso, papagamot ko sa'yo si Prince kasi pabalik-balik na yung fever niya. Tapos painumin ko ng gamot, bumalik na naman. Tapos nagsusuka rin siya. Tapos sabi ni Narciso na may pilay ang anak ko. Ipaano ko daw sa manghihilot kasi may pilay siya. Tapos pagkatapos lagyan ng 3 tuba-tuba sa likod, dahon ng tuba-tuba, tapos sa harap. Ito sa dibdib niya is 3. Tapos ko daw yun? Hello po. Okay, please continue. Sorry.
Sige. Ayun po, sabi ni Kuya Narciso na lagyan mo na siyang ipahilot mo, tapos lagyan ng dahon, tapos sabi niya, suban mo ng suka at asin, tapos tubig. Tapos gawin mo ang pinapagawa ko sa'yo para gumagaling ang anak mo. Ayun, pagkatapos ng ginagawa ko, gumagaling talaga si Prince hanggang ngayon. Wala na, hindi na bumabalik yung fever niya. Tapos, si Kinji, yung misis ko, si Kinji rin dati, yung last year, October 2020, 29 kasi yun, October 29 na si Kinji, tapos na-infection siya sa newborn siya, tapos infection siya sa dugo kasi may nakain din siya sa ilalim sinapupunan ng mama niya. Tapos 1 week after natapos na yung antibiotic niya, tapos sabi ng doktor na i-extend daw yung antibiotic ng anak ko kasi daw siya nililaw pa siya ba, dilaw yung kulay niya, may infection talaga siya. Tapos pinagamot ko siya kay Kuya Narciso, tapos sabi ni Kuya Narciso na uminom lang 3 kalamansi ang misis ko, 3 beses sa isang araw. Painom sa kanya, tapos ipadidi, magpasuso siya sa baby namin para gumaling yung anak namin. Tapos, ayun, dinala namin sabi ng doktor, ng ibang doktor na sa private na, i-discontinue yung antibiotic niya kasi baka may masamang mangyayari sa baby niyo. Ang gawin niyo is dalhin niyo ang baby niyo sa yung mga lalaking mga laboratory sa hospital sa Cebu. Tapos yun na namin siya sa yung mga kompleto talagang laboratory. Sabi ka, Kuya Narciso, tulungan mo kami para gumaling yung baby namin kasi newborn pa siya. Tapos dami ng antibiotic na nakaano sa katawan niya. Sabi ni Kuya Narciso na hilingin niyo sa Diyos na gagaling ang anak niyo. Gagaling rin siya. Tapos dinala na namin doon nagpa-laboratory na kami sa kanya, sa dugo niya. Tapos yung blood culture. Tapos makikita kasi sa blood culture kung anong infection ng bata. Tapos dinala namin doon. Tapos iyak na kami, iyak ng misis ko kasi 3 yung newborn pa siya. Tapos 3 mid-tick yung nag-ano ng bata namin kasi iyak siya ng iyak. Pinunan siya ng dugo para laboratory. Tapos hiniling talaga namin yung misis ko na gagaling ang anak namin sa ngalan ni Jesus Christ, ni Kuya Narciso, na ginamot yung baby namin ni Jesus Christ ang papagaling. Tapos ayun, 4 na oras nakuha namin yung resulta. Tapos negative yung isa. Tapos yung blood culture is 2 days pa after. Tapos after 2 days, mga Friday yun kasi kami ng laboratory. Tapos Monday, nindaanan ko yung sa laboratory yung result ng misis ng baby ko. Doon makakita yung connection, kung may problema siya sa heart, sa kidney, yung mga brain, or sa lahat ng mga vital organs, makikita doon po ng problema ng baby namin. Tapos pagtingin ko sa result ng laboratory, umiyak talaga ako. Kasi sabi ko, salamat talaga, Jesus Christ, at ginamot ni Kuya Narciso yung baby namin, at saka ikaw ang nagpapagaling. So ayun, okay talaga ang laboratory ng baby namin. Umiyak talaga ako habang nagbasa ako ng resulta ng laboratory. Tapos papunta ako ng opisina. Tapos binikwento ko na sa misis ko yung nangyari. Tapos nagpapasalamat rin siya. Nagpapasalamat talaga kami kay Kuya Narciso. Lalo na siyang guide sa lahat, sa mga pamilya namin, sa misis ko, sa baby namin, sa pamilya namin. Maraming salamat talaga kay Narciso. Miss Kay, salamat po. Maraming salamat po. God bless sa inyo. Parehat ng Diyos. Thank you, Narciso. Good morning po sa lahat. Ako po si Adeline Aladera dito sa Upol, nakatira. I-share ko lang sa inyo yung kilala ko si Narciso lalo nung kabataan namin, kasi schoolmate kami at pinsan sila ng mother ko. Noong 2011, nagpa-follow na kami sa kanya kasi nag-umpisa noon nag-share yung mother ko doon sa Himala na nangyari sa
sa mother ko, sa papa ko na ginamot niya. Nung time na yon, 2011, give me 1 second. Who's the, kindly turn off the microphone. Adelina, I will turn off all microphone tapos i-on mo na lang ha kasi hindi ko alam kung sino yung naka-on. Sandali. Yes, Ma'am Kay. Sandali. Just a minute para malinaw sa lahat. Okay. Turn on your microphone. Okay. Yeah. Hello? Yeah, start please. Thank you. Okay. 2011 kami nag-start, nagpa-follow kay Narciso Olalo. Marami kaming himala, blessing na na-receive kay Jesus Christ through Narciso. Unang-una yung asawa ko, si Gillier, dito yon siya kasama. Good morning. Kasi noon, nag-wear yan siya ng eyeglass at saka uminom yan siya ng losartan para sa kanyang high blood maintenance. Since nga nagbabasa at saka nakikinig sa mga live video ni Narciso Olalo, hindi na yan siya nag-wear ng eyeglass at saka uminom ng losartan sa awa ng Diyos. At saka yung anak, nagka-ano yan siya, nagka-dinggi din noong 2019. Grabe yung dinggi niya noon kasi dinggi outbreak at saka nakakatakot talaga pero nagamot din ni Narciso sa awa ng Diyos through Jesus Christ. At ako din, yung apo ko din na sumakit yung tiyan, grabe yung sakit. Iyak siya ng iyak at saka namumutla. At nag-video call tapos nagamot din ni Jesus Christ at saka kay Narciso Olalo. At yung noong December 30, nagka-ubo din ako. Talagang masakit yung dibdib ko. Yung pagka-ubo ko dito sa left side. Ni-try ko, ni-chat si Narciso. At 30 minutes after, tumawag siya, nag-video call kami. Kinausap niya ako, sinabihan niya ako ng yung gagawin ko at pina-follow ko naman. Pagkabukas, nawala na yung sakit ng ubo ko at nagpapasalamat talaga kay Jesus Christ at kay Narciso na totoong ginagamit ng Panginoong Hesus. At yun lang, Ma'am Kay. Maraming salamat. Maraming salamat. God bless sa inyo and purihin ang Diyos. Salamat. Hello, sir. Magandang araw po sa iyo at kay Jesus Christ at sa iyo din, Miss Kay. Magandang araw sa atin lahat, mga follower, Sir Narciso Olalo. Ako po si Daddy Tagulog, taga Surigao. Nagpapasalamat ako po sa mga himala na ginawa sa akin ng Panginoon Hesus at kay Sir Narciso. Ako'y ginamot niya sa nagkaibang-ibang sakit. Ako'y madaling gumaling dahil sa tunay ko pong paniniwala sa kay Jesus Christ at kay Sir Narciso Olalo. At yung time na yun na January 11 po ako ginamot ni Sir Nars. At yung tinatawagan ko po siya at sabi niya, mahirapan ka bang huminga? Sabi ko, opo, sir. Sabi niya, mag-inom daw ako ng maligamgam na tubig. Tambay daw sa lagnat. Yun ginawa ko po. At pagkatapos namin po mag-usap, ginawa ko ang sinasabi niya. Sinusunod ko ang lahat ng sinasabi niya.
At wala na akong ininom na gamot kasi yung gamot hindi na talaga tumatalab sa akin. Hindi ko magaling pag ininom akong gamot. Pero yung sabi ni Sir na maligam-gam lang na tubig ang ininom ko at naniwala pa ako kay Jesus Christ, madali pa ako gumaling. At yung apo ko din, may sakit din. Tinabagan ko din si Sir Nars at sabi niya, naniwala ka ba kay Jesus Christ? Sabi ko, opo, Sir. Lang na yung sakit ng apo mo pilay sa dibdib at saka sa likod. Kaya ang ginawa ko, sabi niya, maglagay ka ng dahon ng tuba-tuba at saka langis. Yun lang ang ginawa ko po, wala nang gamot. Naniwala lang ako kay Jesus Christ. Yun lang po ang ginagamot ko sa apo ko at sa anak ko. Ang langis na mabisang, langis na may blessing ni Sir Nars. At lahat-lahat po ako nagpapasalamat kay Jesus Christ at Sir Narciso Olalo. At yun lang din po ang aking sasabihin ngayon. Magandang tanghali sa ating lahat. Yun lang din po, Miski. Salamat. Maraming salamat, Daday. Sa inyo. Purihin ang Diyos. Okay. Hello, magandang umaga po sa lahat. Parinig ba ang boses ko? Wala kasi akong headset. Yes. Narinig. Ako pala si Josie Josephine Una Perinal. Nagpasalamat po ako una-una sa lahat. Pasalamat po ako kay Jesus Christ, sa Panginoon, at kay Kuya Narciso Olalo. Salamat yun nga. Bisaya lang ko ha, kaya Bisaya ang yun ko. Salamat yun ko kanimo, Kuya Nars, nga dako akong pagbabago sa akong kinabuhi, nga ituo ko diya sa imuha o kay Jesus Christ. Una gyud na akong problema, 12 years ago akong daladala sa akong mga problema emosyonal sa akong husband. Nung nagpagamot ako kay Kuya Nars, kasi nakilala ko siya sa Facebook lang at nakita ko lang din sa kaibigan kong si Ariana May. Yung sabi ko, i-try kong magpagamot kasi marami na akong manggagamot na sinubukan pero hindi talaga namawala yung emotional ko. Nung pagamot ako kay Kuya Nars, binansin naman ako ni Kuya Nars good for 2 weeks. Nung April noon 2020, kasagsagan ng COVID. Ngayon, nang pagamot ako kay Kuya Nars, nagtawag si Kuya Nars sa akin, may mensahe ang Diyos sa akin about sa mister ko. So, kinabukasan, parang nawala ang lahat yung emosyonal talaga sa mister ko na lagi ko siyang iniisip, lagi ko siyang problema. At saka may COVID din ako noon na time, hindi ko lang sinabi ni Kuya Nars na may COVID talaga ako, na mild lang siya nga COVID. Pagka kinabukasan, nawala talaga. Parang wala na. Okay na ang lahat. Yung COVID ko, kasi nagproblema na ako noon, umiiyak-iyak ako. Umiyak ako noon kasi sabi ko, bakit naniwala naman ako? Well, hindi naman ako pinapansin ng Diyos. Kasi ang pagpapaniniwala ko talaga sa Panginoon, parang lang, yung may magtiwala ka lang sa Kanya, tatawag ka lang kung may problema. Yun lang talaga ang So ngayon, hanggang ngayon sa trabaho ko, okay na ang lahat. Lagi akong pinaiyak sa amo ko. Nung nag-trust na talaga ako kay Jesus Christ, lagi ako nagbabasa sa mensahe ng Diyos, kay Kuya Nars, sa araw-araw yan. Kung wala akong trabaho, kahit wala akong trabaho, every morning, tinitingnan ko talaga yung wall ni Kuya Nars na dumadaan din sa akin, i-share ko din yan. Napasalamat ko sa Ginoo, nagpasalamat kay Kuya Nars na sa akong pagtrabaho karon. This time, unta karon nga month, makaulit ko sa Pilipinas, pero nag-uulyod ko nga, dili pa unta ko unta muli kay
ang akong plano is December pa. At saka may COVID din karon, delikado. Pero kung trust tayo sa Ginoo, dili ta mahadlok. So, nung time nga nagproblema ko karon aning nga month nga paulion ako sa akong amo, ningon ko nga nagmuni-muni jud ko. Nagmuni-muni jud ko nga pag abot ako sa amo manghanap jud mangita jud kog trabaho kay hindi pud nako nga magtrabaho ko para sa akong mga anak. Dili lang ako magsalig pud sa akong mister nga gihatag niya sa ako ang mga anak. Gusto ko pud nga makahatag ko sa akong financially sa akong ginikanan at sa akong mga anak. So kinabukasan 2 days after 2 days nagtawa akong amo nga sabi niya, Josie, gusto pa ba nimo magtrabaho? Kung gusto pa nimo magtrabaho, doon ka sa kapatid ko. So ngayon, sabi ko, sige sir, mapapayag ako hanggang until December lang ako dito, sabi ko sa kanya. So ngayon, hinatid niya ako dito sa kapatid niya. Mag-start na kayo. Sige po. Ako po ay nakilala ko po si Sir Narciso kay Ate Rose Sitoy Cabanya po. Naiyak tuloy ako. Nagkukwento kami ni Ate Rose, kinukwento-kwentuhan niya ako tungkol kay Sir Narciso. Bagos noong pong last year, pinalawas ko po ang tatay ko galing sa Batangas. Pinagamot ko po siya. Nung sabi ni Sir, uminom lang ng kalamansi hanggang 40 days pa yun. Ganun po sabi ni Sir. Bago sabi po ni Sir, pag gumaling na mag-testimony, hindi ko naman po akalain na hindi po agad siya gumaling. Bagos po, nag-text na lang po yung kapatid ko na ang tatay po nga namin ay medyo malala na. Nag-text agad-agad ako kay Sir. Buti na lang po si Sir po ay naka-online agad. Ginamot ni Sir ang tatay ko. Last year lang po. Gumaling po siya. Nag-testimony po agad ako kay Sir sa Facebook niya. Pinagabihan po, nag-text yung kapatid ko si Mary Ann Bisale. Nati ang tatay, nalala yung may paga naman yung paa niya. O sabi ng kapatid ko, ang tatay parang may lumalabas na pupuna sa kanya. Agad-agad dinala ng kapatid ko sa ospital. Ang daming dinala ang ospital. Ang ending po, malapit lang din po sa amin sa Batangas, dinala ang tatay. Ilang araw po lumakad yung paggagamot sa kanya. Bagos nag-text sa akin si Sir na ang lahat naman ng tao ay may hangganan. Mas hindi napasok sa utak ko pero naiunawaan ko na yung ibig sabihin ni Sir. Sabi ko, Ate Rose, ano bang ibig sabihin ni Sir? Tungkol sa text niya. Hindi agad sinabi sa akin, Ate Rose, kung anong pinupunto ni Sir. Tapos noong po, May 14, 2020, sabi ng tatay ko, hindi ko na kaya. Sinusundo na ako ng nanay mo. Pag gustong nawala ang tatay ko po, siguro 2 araw bago kami nagkita ni Ate Rose, kinuwento ni Ate Rose kung anong ibig sabihin ng sinasabi ni Sir na ang tao kahit anong may hangganan din po. Pero alam ko naman po ang tatay ko ay nagsisi, nagbago at lubos ang paniniwala sa Panginoon, lalo-lalo na kay Sir Narciso kasi nung una po hindi siya naniniwala kay Sir Narciso na ginamit siya ng Panginoon na maggamot mangaral sa ating mga nakakaunaw at nakakaintindi. Kaya sabi ni Sir, wag daw kami mag-alalang magkapatid kasi ang tatay at ang magulang ko po, kasi pares po akong wala ng magulang. Ang tatay ko po daw ay kasama nanay ko sa langit. Kaya ako po lubos na nagpapasalamat kay Sir Narciso bago po nahuli ang lahat. Ang tatay ko po ay nagbago, naunawaan niya ang lahat ng mensahe ni Sir.
Kaya po ako nagpapasalamat po, Jesus Christ. Kahit po ganito apat na lang po kami magkakapatid na titira. Wala pa po. Kaya po ganun, pasensya na po sa meron kasi akong tinda-tinda kaya po. Pero ako pinagpapasalamat ng buong puso na ginagabayan niyo kami palagi. Ako rin po mintong nakaraang buwan lang, yung mata ko po ay nagkapula po. Hindi ko po alam kung saan, basta nagkapula. Naggawa po kami ni Ate Rose ng langis. Langis lang po yung pinapatak ko sa mata ko. Pero ngayon po wala na pong gaanong pula. Kaya po ako ay buong pusong nagpapasalamat sa biyaya binibigay ng Panginoon at si Sir Narciso ay laging naandyan para gumabay po sa atin. Salamat po, Sir Narciso, Jesus Christ, Miss Kay. Magandang tanghali po. Maraming salamat po na God bless sa inyo, sa inyong lahat. Salamat po, Sir. Yeah. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Nancy Tumangili Garcia. Isa din po ako sa followers ni Kuya Narciso Olalo. First time ko po nakilala si Kuya sa pamamagitan ng aking kaibigan na si Charito Balmes Prieto. Kung natatandaan ko pa, July 2018 na makausap ko po si Charito. Nung time po na yon, marami po akong problema. Marami po tungkol sa husband ko. Marami pong problema. Tapos po, nakausap ko po yung kaibigan ko si Charito. Sa hindi po inaasahang pangyayari, sa tagal ng panahon, nagkausap po kami magkaibigan. Nag-video call po kami. Tapos na-share ko po sa kanya yung problema ko po tungkol sa husband ko. Si Charito po, bali, mag-classmate po kami nung college. Bali, magkasama po kami, magkaibigan na po kami talaga. Nang naikwento ko po sa kanya, nabanggit niya nga po sa akin na ang sabi niya pong ganun, 3 bagay lang ang gusto ng Panginoon, pagbabago, pagsisisi, at paniniwala ng lubos. Hindi ko naman po naintindihan kung ano talaga yung ibig niya sabihin. Tapos sabi niya nga po, i-search mo sa YouTube si Narciso Olalo. Sabi ko, sino? Sabi niya, si Narciso Olalo, marami kang matututunan sa kanya. Sabi niya, sa akin, maraming nagbago. Yun nga po, nung nalaman kong yung sa pangalan ni Narciso Olalo, nag-search po ako. Pero po, hindi po ganun pa ang paniniwala ko. Nababasa ko po yung mga share ni Charito tungkol kay Kuya Narciso Olalo. Pero sa akin po, basa lang, wala po talaga yung paniniwala pa. Tapos hinanap ko nga po siya sa YouTube at saka hinanap ko rin po siya sa Facebook, si Kuya Narciso. Napakinggan ko po sa YouTube yung mga paano siya nagpagaling ng tao, yung mga nakitain niya ng kasalanan. Tapos po sa Facebook, nagbabasa po ako. Maraming bagay po ako talagang tinanong din sa sarili ko. Kasi po, bago ko po masabi sa akin ni Charito yan, isa rin po akong Katoliko, mahilig po ako magsimba tuwing linggo, magbigay ng limos sa simbahan. At nung time din po na may problema ako, yung ginagawa ko po, akala ko makakalutas po sa akin na nagbabasa ako sa Biblia. Araw-araw yan, linggo-linggo nagbabasa ako sa Bible. Tapos yung mga verses, nilalagay ko sa may aparador ko, ikinakabit ko, tapos kinakabisa ko. Pero wala naman pong nagbago. Hanggat nga po nasabi ni Charito sa akin yung tungkol kay Narciso Olalo. Habang lumalakad po ang panahon, basa-basa lang ako, wala pa po talaga akong alam. Baga, wala pang talagang paniniwala. Hanggang sa dumating po yung time na nag-message ako kay Kuya. That year din po, 2018, lumapit ako sa kanya. Sabi ko, Kuya, pwede mo po ba akong matulungan? May problema ako. Ang sagot naman po ni Kuya, magbasa nga muna. Magbasa, tapos kung may paniniwala ka, dapat may share ka. Hindi ko po talaga naintindihan. Ano kaya ibig sabihin ni Kuya dito? Pero kalaunan, habang tumatagal nagbabasa ako, yung sinabi niyang nag-share, yung nagsimula na po akong mag-share kasi may paniniwala na, pero ang paniniwala ko po, hindi pa talaga ganun lubos. Hanggang sa dumating ang time na lumapit ako sa kanya, tapos nung umuwi siya noong 2018 po ba o 19 na nagkaroon siya ng krusada na
lumapit nga po sa kanya yung kanyang husband, aking husband. Tapos po, nung time na rin po ngayon na tinawagan ko siya, tinawagan ko nga po siya, nag-share na po ako, humingi rin po ako ng tulong sa kanya para ipagamot po yung tenga ko. Kasi yung tenga ko po, matagal nang hindi masyadong nakakarinig, may tumutunog. Nung tinawagan niya po ako, yun nga, nagkausap kami, sabi niya sa akin, bakit nga lalapit ka lang kung may, sabi niya lalapit ka, ngayon ka lang lalapit kung kailan may kailangan ka. Sabi niya gano'n. Sa tagal na nang share ni Charito, sabi niya ayaw mo ng Panginoon ng paniniwalang may kapalit. Sabi niya gano'n. Pero ginamot pa rin niya po ako. Ginamot niya ako, pininom niya ako ng kalamansi, 3 ng lemon, kalahating lemon sa umaga, sa tanghali, sa gabi. For 13 days bago po kumain, ginawa ko po yun. Share pa rin po ako ng share, basa ng mensahe ng Panginoon. Tapos po yung tenga ko, unti-unti ko po nararamdaman na nakakarinig na. May tunog pa po siya, pero hindi na yung ganong kalakas. Tapos nakakarinig na po siya ng maayos-ayos. Yun nga po, tapos natutunan ko rin po. Tapos nga po yung tungkol sa langis, hindi ko rin po alam kung paano. Tinanong ko si Charito, sabi ko, Charito, nasaan ba nakakabili ng langis ni Kuya Narciso? Sabi niya, hindi, yung langis na yun, hindi binibili yun, ginagawa. Tapos kailangan kausap ko si Kuya Narciso. Yung po bang habang, yung sa tenga ko po, gumaling po, tapos sinay ko nga po dun sa wall ni Kuya Narciso, yung kung paano ko gumaling, yung sa tagal ng panahon na iniinda ko to, high school pa lang ako, nahihilo pa nga ako pagka malakas ang tunog. Yung tunog niya po, nabawasan na, hindi na po katulad noon, talagang gumaling po siya. Tapos hindi po yung nahihilo na katulad noon pag lumalakas ang tunog niya nung high school pa ako, nahihilo po ako. Tapos nga po yun, share lang ako nag-share. Maraming beses na rin po ako ginamit ni Kuya ang aking sikmura. Tapos po yung minsan pagka may problema ko noon sa mata, inilapit ko rin kay Kuya. Tapos yung husband ko rin po namatay, humingi rin po ako ng gabay na dapat uuwi po ako sa Pilipinas na hindi po natuloy. In-advisean niya po ako. Pagkatapos po, yung langis na ginawa ko po na may basbas niya, napakalaking tulong na talaga pong isang mirakulo para sa akin. Ang tawag ko nga po, miracle oil, kasi tuwing may masakit sa akin, naglalagay lang po ako nung babanggitin ko pangalan ni Kuya at ng Panginoon. Kahit na sa mga anak ko, nilalagyan ko yung isang langis na nagkasakit siya. Talaga pong effective yung langis. At higit po sa lahat, talagang pasasalamat ko sa Panginoon. Simula po nang nakilala ko si Kuya, yung bang ang blessing, sunod-sunod na dumarating. Hindi ko na nga po halos mabilang, talagang napakadami. Sabi ko, totoo pala yung mga mensahe ni Kuya na may mensahe kasi noon yung tungkol sa blessing. Hindi ko na po matandaan kung ano yung punong-puno ng blessing. Sabi ko nga, totoo pala na kapag may pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala kay Kuya, talagang gagaling ka at lahat parati mong kasama ang Panginoon. Basta't magtiwala ka sa Kanya ng lubos na walang kapalit. Sa totoo lang po na yung blessing na nararamdaman namin ngayong mag-iina, yung blessing na dumarating na sobra-sobra na noon po hindi namin nararanasan nung hindi ko pa kilala si Kuya. Pero as time goes by, habang nag-share, habang nagbabasa, unti-unti ko nauunawaan at salamat din kay Miss Kay dahil po sa'yo yung mga messages noon ni Kuya Narciso na mga 2013 tungkol dun sa mga Yolanda, sa mga lindol, sa mga chemical. Nung bago pa lang po ako nagbabasa, hindi ko po mahalongkat. Pero dahil din po sa'yo, Miss Kay, natututunan ko pong malaman ang lahat noon sa mga bagyong Yolanda. Lahat po nasasaliksik ko dahil pa sa inyo na naglalagay din po, nagpo-post lahat ng mensahe. At doon din po sa lahat ng mga nag-share ng mga testimony, nakatututo rin po ako, natututo din po ako sa kanilang mga experience. Katulad nga po nung isang beses na may nag-share din na sabi na bangkit ni Kuya na tuwing malulungkot ka, isipin mo na lang si Jesus Christ. Ganun din po ako pagka nalulungkot. Nalulungkot talagang iniisip ko na lang po na kasama ko ang Panginoon at saka si Kuya Narciso. Maraming time din po na patawa din sa Panginoon na kung minsan
Ang paniniwala ko noon talaga nagda-doubt, may halong hindi ganong kalakas. Pati sa pagte-testimony, kumbaga ba, para bang may takot. Pero ngayon po, wala na akong pakialam kung ano sasabihin ng mga kaibigan ko. Wala po akong pakialam kung ano sasabihin ng mga kamag-anak ko. Basta alam ko, ang buong paniniwala ko na si Kuya Narciso ginamit ng Panginoon. Maraming salamat po, Kuya. Salamat din po sa Panginoon sa lahat ng gabay niya sa aming mag-iina na talaga 100% sobrang galing at saka sobrang biyaya po. Napakarami po. Salamat po sa Panginoon sa pagpapagaling niya parati sa akin, sa gabay at patnubay at sa taong ginamit niya na si Kuya Narciso. Kuya Narciso, maraming salamat po sa iyo. Maraming salamat po. Salamat po sa lahat. Maraming po salamat. Maraming salamat. God bless sa inyo, mag-ina. Purihin ng Diyos. Magandang araw po kay Sir Nars at kay Jesus Christ. At kay Miss Kay. Ako po si Tilmarin Conada, taga Surigao. Ako po ay nagpasalamat kay Sir Nars at kay Jesus Christ sa aking paniniwala kay Sir at kay Jesus Christ na ginamit ng kasangkapan ni Jesus Christ na walang libre, walang bayad. Gumaling po ako sa aking sakit sa pag-inom ng Agri. Yasmin po ito. Okay. Gusto ko mag-share na nandito po sa Tarlac City. Originally po sa La Union, sa Baguio. Ngayon, i-share ko yung nandun po sa Dubai way back 2019. Nandun lang kami sa loob ng kwarto dati. Yung isang kaya na masunda sa akin. Yung nagbago po kasi ng Facebook ko, konti pa lang po yung mga friends ko, pero nag-start ang tingin-ting ng mga pwedeng kung saan ako pwedeng gumaling kasi sabi kinukulam daw po ako. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa Dubai po, ang kapitbahay ko po doon na ibang lahi. Tapos ang nangyari, may nakita akong comment na pangalan niya is sabi niya, subukan nyo yung punta doon sa page ni Narciso Lalo. Ang ginawa ko is search ko po yung pangalan talaga ni Tatay Nars doon sa Facebook at saka sa YouTube. Tapos mahina yung signal mo. Opo, mahina yung signal ko po. Tapos, nangyari doon, nadaganan, yung balakang niya ang tumama doon sa gate ng amo niya sa Dubai. Tapos, ang nangyari po doon, yung shinare ko po na magbasa siya ng mensahe ng Diyos dahil yung wala naman po kaming ginagawa sa kwarto namin. So, yun lang, magbasa siya. Shinare ko po nauna po yung nung natiwala po siya yung miracle sa kanya is talagang tumama po sa kanya. Nakalakad na po siya, hindi na po siya nahihirapan maglakad si ate. Alam ko, shinare niya rin, sabi ko sa kanya maggawa siya ng testimony. Ginawa po niya once yun. Tapos, pangalawa, nung sa akin naman, nag-continue po akong nag-start na nag-share dati. Tapos, yung nangyari sa akin, na po yung meron parang mga gelatin, like small particles na parang circle, yung ganun yung shape na nailabas ko sa panyo, kulay black. Hindi ko maintindihan kung anong klase po yun, pero isa sa malaking impact sa
pag-share ko at pagbabasa sa mensahe ng Diyos na galing kay Tatay Nars, yung ginhawa na hindi ko naramdaman dati, naramdaman ko po yun yung simula nung nailabas ko sa banyo na hindi ko to talaga maintindihan kung 2 araw po yun. Tsaka natutuwa po ako dahil double impact din na nagumaling kami no kabayan na dati hindi niya mailakad, nagkinamit niya yung cane sa paglalakad. Nailakad niya po ng paunti-unti hanggang umayos po yung paglalakad niya. Although hindi ko na po siya na nakausap na dati kasi bumalik na rin po kasi sa embahada. Yung i-share ko rin po nung bumalik ako sa embassy. Matapang akong bumalik sa embassy para makauwi na po ng Pilipinas sa embassy ng Abu Dhabi. Kahit na sabi ko nga po, hindi ko sure kung nagkaan po na wala na akong magana cellphone na i-surrender yung cellphone ko sa mga staff ng embahada sa Abu Dhabi. Kasi hindi na ako pwedeng gumamit ng cellphone, so hindi na ako kapag-share. Ang ginagawa na lang po, lagi na lang ako nakapagtingala na lang sa taas, tinitignan ko yung flag, tapos humingi ako ng tawad sa Diyos Ama at kay Tatay na hindi ko magamit yung cellphone, pero sana makauwi na ako ng Pilipinas kasi ang hirap ito yung nangyari sa akin. Hindi lang sa kabayan na hinihingan ko ng tulong. Hindi ko po alam kung nangyayari doon sa akin po doon sa Dubai, pero humingi po ako ng tulong. Hanggang makauwi na po ako, binabanggit ko lagi sa tuwing umaga. Ang tuwing nandun ako sa labas ng embahada, binabanggit na makauwi na po. Binabanggit ko ang pangalan ni Tatay Nars at ni Lord Jesus Christ. Nung makauwi na ako, tinignan ko yung flag ng Pilipinas. Tapos, hindi man ako makauwi na yung anak ko. Hindi ko alam kung ano nangyari po. Tapos, tuloy po. Ano mo? Signal? God bless. More power. Pray that just. Kaya Narciso, kasunod po. Kaya Narciso, i-share ko lang po sa inyo yung kasi po noong 2020, December po, first week, sinugod po ako sa DCMC po sa ospital kasi po, hindi nga po ako makahinga dahil sinusumpong po ako ng hika. Ngayon po, gusto nilang ipasok ako sa ICU. Wala naman po akong pera. Ngayon po, ginibulizer lang po nila ako, gi-oxygen. Tapos, yung kamay ko po, may tinurok po sila doon. Tinanong ko kung para saan po yung tinurok sa kamay ko. Sabi niya, pangpabuka daw yun ng sabaga kasi nahirapan daw akong huminga. Ngayon po, yung sabi nila, ipasok daw ako sa ICU. Sabi ko, hindi ako papayag kasi wala nga akong pera. Kaya ko po to. Ngayon, sabi ko nga, yung kaya ko to. Tapos, yung medyo nawala na po yung kumaga nakahinga na po ako. Sabi ko, uwi na lang po kami kasi nga wala nga pong pera, kuya. Tapos, ngayon sabi ng doktor, pumirma ka sa labor ba yan? Sabi ng ganon. Kaya ang ginawa ko, kuya, pumirma po ako kasi nga wala nga akong pera, kuya eh. Tapos yung sweldo ko dun sa pinsan ko, 3K lang po, hindi po kasya ang pera ko. Ngayon po yung 5 oras lang po ako nandoon sa emergency room, ang bill po na 9,000. Pero private po yun, kuya. Kasi doon lang ang malapit sa hospital sa may Dasmapor. Ngayon po, kuya, nung pagka-January, yung aspol po ng, nung pumutok po ng bulkan, yung aspol, yung taal po, siguro marami po akong nalanghap ng parang buhangin po eh.
Yun po, nung February po ng 15, nilagnat po ako. Tapos hinika po ako, kuya. Tapos yung sumakit yung dibdib ko. Dry po yung lalamunan po, kuya. Tapos inuubo-ubo po ako. Ngayon hindi ko po maintindihan. Masakit po yung sikmura ko. Ngayon po yung kuya, sa kaubo ko, kuya, may kasama ng dugo. Sabi ko kay Ate Merly, sa amo ko nga, wala te, may kasama na kasing dugo yung dura ko, te. Sabi niya, hindi nila ako pinapansin, kuya. Tapos ngayon po, may pera kasi ako nung December na yun dahil binigyan ako ni Virgin ng pera para sa panggamot. Ngayon po, ang ginawa ko, mga February 16, nilalagnat pa rin po ako. Mga 17 po, nagdesisyon na po ako magpa-x-ray. Ngayon po, sabi ng nag-x-ray, bukas na daw kunin ko. Mga 18 po, kuya, kinuha ko. Ngayon po, sabi niya, nung kinuha ko yung x-ray ko, sabi niya, patingnan daw sa doktor. Ngayon, pumunta po ako sa doktor po sa Family Doc. Tapos ang tumingin po sa akin yung nurse, yung doktora po, si Miss Michelle. Tapos sabi niya, may tubig daw yung baga ko. Ngayon, ginibulizer po ako dahil sinumpong nga po ako ng hika ko. Sabi ko, ala, doktora, wala pong papira-pira. Sabi ko nang ganon. Sabi niya, hindi pwede, mami, kasi kailangan mo matanggal yung baga ang tubig mo. Kaya nagdesisyon po ako, sabi ko kay ate, sa amo ko nga, kailangan ko talaga matanggal daw yung tubig sa baga ko. Ngayon po, yung pinsan ko po na sa Amerika, nagbigay po sa akin ng 5K. Ngayon po, pumunta po kami sa Dasca Hospital. Yung pisa na pala po yung may mga COVID po yun. Hindi po ako tinanggap kasi nakita nila sa x-ray ko, kuya, kaya pa naman daw. Baka daw lalo ako magkasakit doon kasi marami na daw pumapasok doon na COVID. Kaya umuwi po kami. Tapos pumunta po kami sa ibang doktor po, kay Dr. Singson, yung lagi kong pina-check upan ko po. Kasi pag ako na hinihika po, doon po talaga ako nagpapacheck up kay Dr. Singson. Ngayon po sabi niya, painumin na lang kita ng 1 buwan na antibiotic. Sabi niya ganun, kuya. Tapos nung pa-x-ray ako ng 3 BC sa kanya, medyo okay na daw yung x-ray ko, medyo lumiliwanag na daw. Pero kuya, sinusumpong pa rin ako, kuya, ng hika ko. Nung yung time na yun na 2021, sinusumpong na naman po ako. Ngayon po, hirap na hirap ako huminga. Yung time po nung huli ko pong sumpong, yung nangingitim na po ako, namumutla. Sabi ko, Jesus Christ, bigyan niyo po akong pagkakataon na mabuhay kasi may anak po ako talagang isa nga, wala po siyang ama. Kumbaga ako lang po nagsusuporta sa anak ko. Ngayon, pasalamat po ako sa Panginoon dahil binigyan pa ako ng buhay. Ngayon, kuya, nagpasalamat po ko kay Ningning dahil lumipat po siya doon sa malapit sa bahay namin na naging kapitbahay po. Ngayon po nakilala kita, kuya, nga nagtanong ako sa kanya nga sino po yan siya, bakit may kasama si Jesus Christ. Sabi ni Ningning na manggagamot yan siya dahil si Jesus Christ ang nagpapagaling. Kaya kuya, pasalamat po talaga ako, kuya, na dumating ka sa buhay ko, kuya, nga ginamot mo ko, kuya. Kumbaga nakapahinga na ako sa sakit ko ng hika ko, kuya. Maraming po salamat na dumating kayo sa buhay ko. Tapos pasalamat din po kay Jesus Christ na binigyan pa akong pagkakataon na na buhay. Kaya kuya, salamat po. Dumating ka po sa akin na ginamot niyo po ako at si Jesus Christ. Ngayon, kuya, kahit minsan po, pag sobrang pagod po ako, kuya, na may naamoy po ako ng sobrang bango kasi itong amo ko po yung bago kong amo. Ayaw po nilang mabaho po, kuya. Gusto nila yung mabango. Mayroon po silang nilagay po ng mabango na sobra pong tapang po, kuya. Kaya medyo sinusumpong-sumpong po ako, kuya. Kaya
Minsan, binubuksan ko yung YouTube, nanonood po ako sa inyo, kuya. Nawawala po siya, kuya. Kaya pasalamat po ako sa iyo, kuya. Ayun, Maraming kuya. salamat. Maraming salamat, Narcisa. Kapangalan ka pa naman kita. Ipatuloy mo na lang yung pinabaga ko sa iyo, tapos iwasan mo yung alam mong saan ka. No? Ang kalaban mo dyan, alikabok, usok. Habang pinapatuloy mo yan, wala akong duda, hindi ka gagaling. Gagaling ka sa paniniwala mo. Opo. Sige po, kuya. Thank you po very much. God bless at purihin ng Diyos. At kay Miski, salamat po. Bye-bye po, kuya. Pasalamat din kay si Solalong sa pamilya namin. Siya talaga ang kumbaga pa nung nakilala namin si Solalong ang pamilya namin. Kumbaga pa talagang hindi na kami nahihirapan sa financial, ang mga ano namin, pag nagkakasakit kami, direct talaga kami kay Pinarsi Sulalo, napatawag, at isa lang sasabihin niya sa amin na gagaling siya ayon sa paniniwala niya. Yun ang talagang sinasabi niya sa amin at ng mga karamdaman namin. Lagi salamat namin kay Narciso at sa Panginoong Hesus na si Narciso lalo ang siyang ginamit ng Diyos na instrumento para ang tao ay maligtas sa maling paniniwala. Kaya kung tayo ay maniniwala lang sa Kanya at sundin natin ang mga mensahe na galing talaga kay Jesus Christ, walang imposible sa buhay. Makakaya natin. Salamat din ako nung nakarang linggo na talagang ano yung parang gahi kay kung matigas yung ubo ko na nahirapan akong huminga. Kaya nag-message ako sa kanya. Nag-chat ako na gano'n nga yung ubo ko. Natatakot na ako kasi sa panahon ngayon, pandemic. At nag-reply lang siya sa akin na uminom ka lang ng kalamansi at gagaling ka ayon sa iyong paniniwala. Yun lang. At agad-agad kaya na ako ng ganda at okay na ako. Kaya masasabi ko lang na kung mayroon tayong paniniwala at tama ang paniniwala natin, walang imposible sa buhay. Kaya Jesus Christ, salamat at kay taong tunay na ginamit mo na si Narciso lalo. Siyang tumutulong sa amin at palagi naming tinatadalaan ang sinasabi mo na si Narciso lalo ang nangagamot pero si Jesus Christ ang nagpapagaling. Ilang po at salamat sa lahat at salamat Jesus Christ at sa iyo Narciso lalo. Salamat. At Miss Kay, salamat. Thank you very much. Maraming salamat, Gilier. God bless sa inyo at purihin ng Diyos.